Hi guys! Good morning! Welcome back po dito sa Gandara Sir Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol nga po dito sa di umano ay tampuhan nila Kim and Paolo. And syempre tungkol din po dito sa blind item na atin pong nakita kung saan ay Kim Pao po ang tinuturo. So ano ba tong blind item na to mga kakipi na hindi daw gusto ng mother? Anyway, bago tayo mag-start sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Sapagkat nasa tamang channel kayo, basta balita tungkol kina Kim and Paolo ang hanap nyo, sagot na po natin yan. Simulan nga po natin ngayon ang ating chikahan this morning sa pamamagitan ng pagbabasa ng comments ng ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang saong pagsuporta sa ating channel. So mula po kay Ma'am Maria Otman, magandarang araw sa iyo. Ang sabi niya rito, "Hi Gandana, first of all, I would like to greet you a belated happy birthday. I was lived in Denmark so many years and you know what? After Kim and Paolo make a project together in Linlang, I was really interested to watch teleserye all the time. And it's a nice story. But most of all, I was interesting to read all the comments. But not all the vlogger had that I really want to read their comments out there. Contents. But you, Gandara, for me, you are the best vlogger and also theirs. And both of you, I believe that you are always telling the truth about what was happened, Kim Pao. And you know what? I was really happy every time you're reading my comment. And thank you for it. I feel sorry sometimes my comment was against to Paolo. And I know you don't want to hear of it. But I'm not a basher. I love Kim Pao only. Sometimes, if I was heard about not good to Pao because I love Kim Chu, I hope you understand. But I like you very much as a vlogger. Ano ba kayo, Ma'am Maria? Wala lang yun. Ano ba kayo? Huwag kayong nagigilty or what. Kasi alam nyo guys, kung galit talaga ako sa inyo, auto-block na kayo, hindi na kayo makakapasok sa channel ko. Ganun ako sa mga hindi ko gusto at alam kong peking Kim Pao fans. And alam niyo naman, lagi ko sinasabi guys na naiintindihan ko yung feelings nung iba sa sobrang pagmamahal kina Kim and Pao to the point na natatakot na sila para masaktan ulit si Kimi and all, ganyan. Sa sobrang pagmamahal kina Kim and Paolo, napapraning na kung minsan. And minsan napapasobra yung pagka-obsessed kina Kim and Paolo. Sabi ko nga okay lang magdilulo, basta dilulo at your own risk. Kapag hindi nangyari yung dilulo, okay lang kasi at the end of the day, you decided it to believe in your dilulo, diba? So, dilulo at your own risk. And then kapag nagkatotoo yung dilulo, edi happy, di ba mga kakimpaw? Kung hindi naman, okay lamang din kasi nga, we know na may posibilidad na hindi yun mangyari mga kakimpaw. At natutuwa nga ako na yung mga kutob at dilulo natin ay always, mga 98% totoo talaga mga kakimpaw. And yung iba naman, kapag nakakabasa ng negative comments, napapraning agad. Sobrang pagmamahal kina Kim and Paolo. Sinusupla agad-agad. At gustong i-confirm, totoo ba yun? Ganda na ganyan. Minsan nga, medyo na ako naririndi. But it doesn't mean, hindi po ibig sabihin no, na hindi ko na kayo gusto. Magkakasama tayo dito mga kakimpaw. Lagi ko naman sinasabi sa inyo, as much as kaya ko, babalikan ko yung mga nadadapa, babalikan ko po yung mga naiiwan. Kasi dapat sama-sama tayo, kapit-kapit po tayo hanggang sa dulo, di ba? Mga kakimpaw. Pero na lang kung tuluyan talagang tumalikod kina Kim and Paolo. Kaya okay lang yan, Miss Maria Otman. Huwag niyong pakaisipin, huwag niyong pakadibdibin. Pero asahan niyo
mga kakimpaw. Pakaasahan nyo na talagang magagalit ako at manenermon. Kasi hindi nga po ako nang to-tolerate mga kakimpaw ng mga ganyang behavior na pagagalitan si Paolo na masyadong demanding kay Paolo, kay Kim Chu, etc. Ganyan. Alam nyo na yun mga kakimpaw. Pero yun po ay gusto ko lang kasi kayong i-correct. Tinawin ang inyong pong isipan na walang ganon, walang ganyan. Huwag kayo masyadong napapraning. Gusto ko lang ipanatag ang inyo pong mga sarili. At alam niyo, konting untog ba para para mahimasmasay na mula sa gayuma ng bashers. Gayuma na yung tawag ko mga kakimpaw kasi kapag nakakabasa kayo ng ganon, biglang nagbabago yung isip nyo Kaya pang-untog ko na lang yung sermon ko mga kakimpaw para magising kayo mula sa kanilang mga gayuma mga kakimpaw. Anyway, dumako naman nga po tayo dito sa nabasa kong blind item mga kakimpaw kung saan mayroon daw pong sikat na artista na hindi daw po gusto ng magulang ng kanyang partner, mga kakimpaw. And may nabasa ako rin comment na kimpaw daw po yun. So, eto siya mga kakimpaw, The Who, celebrity girl, hindi daw boto sa kanya ang pamilya ng BF niya. New celebrity couples, hindi makapaglantad ng relasyon dahil hindi boto ang nanay sa bagong GF ng kanyang anak. So, ayan. Blind item po ito mga kakimpaw. New celebrity couple. Ano to? Bagong celebrity or bagong magchowa lang na hindi makapaglantad. And ako, as a natural na marites, mga kakimpaw, talagang marites lang, mahilig din ako sa mga ganyang blind item. Magtingin-tingin. Tapos, hindi ko naman inaasahan na may kimpaw na akong mababasa dito, mga kakimpaw. Kasi nga, hindi ko naman ina-expect na kimpaw yan. Wala lang, gusto ko lang makimarites. Ang nasa isip ko nga ay GM Fiang, mga kakimpaw, kasi new celebrity, pwedeng bagong artista, pwedeng bagong mag-couple lang, mga kakimpaw, ganun. Pero biglang may nabasa ako na kimpaw daw. Anyway, sabi dito, sa likod ng kanilang sweet moments at halatang closeness, nananatiling lihim ang relasyon ng bagong celebrity couple dahil umano sa hindi pagsang-ayon ng ina ng aktor sa kanyang bagong girlfriend. Kaya kahit malinaw ang kanilang nararamdaman, mas pinipili nilang maging low-key at umiwas sa intriga para sa mas marami. Isa itong patunay na kahit sikat at may sariling desisyon, hindi pa rin matatakasan ang impluwensya ng pamilya. Sino kaya ito? The Who. Mula po ito sa post na yan sa Blue Up, mga kakimpaw. Lalagay ko na lang po sa inyong mga screen. So, may nag-comment dito na KC at PA, which is Kim Chu and Paolo Avellino. Napakalinaw naman ang KC and PA, mga kakimpaw. And hindi lang naman po ito yung nag-post. Marami din po nag-post ng blind item na to. And sa comment section talagang sinasabi na kimpaw. Pero imposible naman para sa akin na magiging kimpaw po ito, na hindi maghugustuhan ng pamilya ni Paolo Avellino or nanay ni Paolo si Kim Chu. Napakalabo po nun kasi napakabuti ni Chinita Princess, mga kimpaw. At saka nakaamin na ng relasyon si Kim and Paolo doon pa lamang po sa kanilang world tour. Napakaklaro na kanilang relasyon at kasama ni Paolo si Kim sa France, sa New York, banding with Aki. Kaya dun palang finish na. So, hindi na po sikreto ang relasyon nila Kim and Paolo. Kaya, kung may mabasa man po kayong ganitong blind item, baka mapadaan din po sa inyo. Huwag nyo na lamang pong pansinin kasi malayo po na kimpaw ito. Anyway, dumako naman tayo ngayon, mga kakimpaw, dito po sa bagong pinagkakaguluhan sa social media ng Kimpaw Lanchas. Ang eksena nga po dito sa The Alibi kung saan nag-aaway nga po si Paolo Avellino at si Kim Chu bilang Winstel sa istorya, mga kakimpaw. Dahil selos na selos nga si Paolo Avellino kay Rafael dahil nga sa
Magkasama nga po si Kim at saka si Rafael, mga kakimpaw, or si Matthew at si Stella. Ngayon, syempre, si Paula Avellino or Vincent, nagtatanong kung ano yung ginawa nilang dalawa ni Matthew. Syempre, ang sagot ni Stella is nagbato-bato pic. Grabe tong eksena na to, mga kakimpaw, no? Grabe yung selos dito ni Paula Avellino. Parang hindi na nga siya si Vincent, Parang Paula Avellino na talagang tunay, mga kakimpaw. Ganito kaya siya magselos, mga kakimpaw. At nirepost nga po ito ni Paula Avellino, mga kakimpaw, na selos lang pala ang kailangan. Kasi nga, napaamin na po dyan si Vincent ng kanyang tunay na nararamdaman kay Stella. Anyway, para sa mga nagsasabi na si Kim at si Paula Avellino ay meron pong tampuhan in real life, na magkaaway. Ayan, nung linggo pa, mga kakimpaw, na usapan, kung meron pong pag-aaway sila Kim and Paolo, eto yun. Eto lamang po ang pag-aaway nila as Vinstel at hindi po sa tunay na buhay, okay? Eto ang selosan ng dalawa, hindi sa tunay na buhay, sa di alibay meron pa. Kaya naman, ano po kayo, chillax lang ang puso po ninyo, mga kakimpaw. And kung sakali man, normal po sa magkarelasyon ang magkaroon po ng tampuhan at selosan. Huwag kayong masyadong dyan kasi nga matured naman na sina Kim and Paolo. Tsaka wala ko nakikitang magiging reason ng tampuhan nila, mga kakip. Napaka-okay po ng relasyon nilang dalawa. Kaya kung may tampuhan man po at away ang Kim Pao, dun lang po yun sa di alibay, ha? Hindi po sa tunay na buhay. Anyway, sabi naman ni Miss Jancia Talia, nobody is perfect. We commit mistakes. A little mistake of Kim is multiplied. There are other ladies who break families, who have sugar daddies, who have many BFs at a time, are never said. But Kim is unbothered, no hurts, no retaliation. She trusts our Lord, that God justice prevails. Ayan. Thank you so much, Miss Leoncia Talian. And totoo, lahat naman po tayo ay nagkakamali. Napakaliit ka lang po ng mga pagkakamali ni Chinita Princess at mas marami pa rin po ang mga nagawa niyang kabutihan. Yung iba nga dyan, diba? Sobrang dami ng mga kamalian po sa buhay. Ayan, inisa-isa na dito ni Ma'am Leoncia Talian. Anyway, hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita-kits po tayo muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat at ingat po palagi.